Hello everyone! Welcome to our YouTube channel Research Ready and Student Matters Hub by Doc Lin. Sana napapanood nyo yung mga past lesson videos natin tungkol sa research at maaaring ang iba or ang ilan sa mga videos na napanood ninyo ay nagagamit na ninyo ngayon sa paggawa ng inyong research at lumalawak yung kaalaman ninyo tungkol sa research project at kung paano ito tatapusin. Now, yung mga lesson videos na gagawin pa natin, sinisigurado ko sa inyo na makakatulong sa inyo sa inyong research project. Okay? So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay kung halimbawa, tapos na kayong mag-gather ng inyong quantitative data. Natapos nyo na rin yung tinatawag nating statistical treatment. Nakahingi na kayo ng tulong at nakapag-consult na kayo sa isang statistician or sa inyong advisor regarding kung papaano ang treatment ng quantitative data na nakuha ninyo, may it be kinuha nyo ito through survey or kung sa ano pa mang paraan. Ngayon, ang susunod na tanong, paano natin ito ipepresent sa loob ng inyong research paper? Ang gagamitin nating example dito sa presentation natin ay yung common na sample na binibigay at ginagamit ng mga schools. Ang sample na ibibigay ko sa presentation ng data dito ay hindi base sa APA format or yung American Psychological Association 7th edition. Maaaring magkaroon ako ng separate lesson video tungkol sa pagpipresent ng data kung gagamit kayo ng APA format. Pero itong gagamitin natin ditong format ay yung usual na format na ginagamit ng mga schools kung paano ipepresent ng mga students yung kanilang quantitative data. Pero ang kaibahan ng lesson video na ito ay tuturuan ko rin kayo kung paano nyo i-increase ang validity ng quantitative findings na meron kayo. So simulan na natin siya. Number 1, kailangan gawin kapag kayo ay magpe-present na ng inyong quantitative data, you have to be aware of the format of your school or kung ano yung publication na ipagpapasahan nyo ng inyong research paper. Pero yung konteksto ng aking pagdidiscuss ngayon ay tungkol sa mga students na magpe-present ng kanilang quantitative data. So ano bang format ang ginagamit ng school ninyo kung kayo ay magpe-present ng inyong quantitative data? Kasi bawat schools meron silang mga sari-sariling format. Ang ikalawa, eto na yung format na sinasabi ko na maaari kong i-present sa inyo na maaari ninyong guide kung paano nyo i-present ang inyong data. Now, nagbigay ako ng example dito ng data introduction. So, kung makikita nyo sa taas, nakalagay dyan kung anong chapter makikita yung presentation ng data, yung title ng chapter, at yung introductory statement dun sa chapter na yon. Merong mga ibang schools na hindi nakikita sa chapter 3, ang presentation, analysis, and interpretation of data kasi ang format nila nakikita ito sa chapter 4. Pero ulitin ko, ang binigay ko example dito ay isa lamang sa mga format na ginagamit ng mga schools. And then nakikita ninyo yung line na the profile of the respondents in terms of age, job title, and tenure. Ito ay ang mga data na inaasahan ng reader na makikita niya dito sa mga susunod pang page. Etong profile ng the respondents, ito yung research question, number 1 ng researcher. Ang kanyang study ay tungkol sa implementation ng records management system software. At hiningi niya yung perspektibo ng employee kung ano yung masasabi nila sa implementation ng records management system software. Basically, ang kanyang research question 1 ay inalam niya yung profile ng mga respondents sa pamamagitan ng mga variables katulad ng age, ng job title, at ng tenure. So, ipinresent niya muna yung kanyang research question pero hindi ito patanong or interrogative statement kung hindi declarative statement. Maaring yung ginawa niya rito ay base sa format ng kanyang school. After niya maipresent yung research question, ipinresent niya na yung table number 1 niya. At ang table number 1 niya, it's very obvious. It's all about the profile in terms of age. So, iyan yung tinatawag nating data introduction. Ang susunod naman ay yung table number, table name, at yung data presentation na, yung tabular value. Isa pa lang gusto ko pang i-emphasize, maraming ways kung paano nyo i-emphasize ang inyong quantitative data. Pwedeng graph,
Okay, po pwede nyo siyang gamitin, pero dito, table presentation ang dinidiscuss natin, which is also very common to most schools. Table number, the name, the date, and the presentation. As you can see in this format, the table number is at the center and it is also bold. Then, you have the table name, which is the ages of respondents. And then, immediately, nag-proceed na dun sa table, okay, or yung data presentation through a tabular form. Ang variable na ginamit niya dito ay age. At nagkaroon siya ng bracket ng mga age. Makikita natin ang kanyang total number of respondents or yung F niya. F na ito ay yung symbol ng APA, small f in italicized ay 392. Tapos sa percentage niya, ang symbol kasi ng percentage ay yung percent na makikita nyo dito. So, 100%. And then, nag-ranking yung ating researcher dito. So, meron siyang 6 na items. So, meron din siyang 6 na rank. Ito ay kung paano ipepresent ang table ng kanyang profile. But ulitin ko ulit, gusto ko emphasize kung kayo man ay nanonood ng video na ito, maaaring merong sariling format ang inyong school na inyong sinusunod. Ito lamang ay isa sa mga examples na pwedeng ma-encounter ninyo na format ng presentation ng table. Okay, particularly quantitative data. So, natapos na tayo dun sa una. Ito yung pangalawa, the number, the name, and the data presentation. Now, pumunta naman tayo sa susunod. After nyong maipresent yung inyong table, kailangan i-interpret nyo siya textually. So, ito yung halimbawa na binigay natin. So, kung makikita nyo sa ilalim, makikita nyo yung interpretation ng data. So, to be particular, nakalagay dyan, table 1, displays the frequency distribution of respondents by age bracket. Inintroduce niya muna yung table niya. Kaya lang, kung makikita nyo, kung meron tayong 6 na items dito, ang focus lang na researcher ay yung pinakamataas at saka yung pinakamababang nakuha niyang frequency. So sabi niya, the age bracket 20 to 25 has the highest frequency. Sinabi niya kung ilan yon, 157 respondents, accounting for ilang percent, so 40. In contrast, the age bracket 19 and below has the lowest frequency, with only 4 respondents representing 1% of the sample. Tapos naglagay siya dito ng 1 sentence na explanation. This data indicates that majority of respondents are in youth category followed by adults. Ganun niya i-categorize yung kanyang respondents as to age. So this is what you call table interpretation. So iyon yung kanyang textual interpretation dun sa kanyang table. Tignan natin yung susunod na gagawin. So kung meron tayong data presentation sa una, pangalawa meron tayong table number, table name, tapos yung table, eto naman yung table interpretation. Susunod, ano na yung ibig sabihin ng findings base dun sa iyong table interpretation? So nakita nyo, meron tayong table. Yan din yung kaninang table na binigay ko. Tapos sa ilalim niyan, nakikita nyo rin yung kanyang interpretation na diniscuss natin kanina. Yung susunod na paragraph sa ilalim niya, yan na yung meaning ng data. No, kasi yung sa taas, yun yung kanyang interpretation base dun sa table. No, kung paano niya pinresent textually yung meaning ng table. Ngayon sa ilalim, lalagyan na natin ng kahulugan or ng meaning yung findings na sinabi ng researcher. So, sabi niya doon sa second paragraph, the results showed no age barriers to adopting cloud-based tools kasi ang study niya dito ay implementing records management through software. And employees of different ages did so equally. Strangely, the majority of young workers demonstrated a strong sense of inspiration and enthusiasm when using software. They demonstrated the willingness to use their knowledge and skills effectively through their active participation and engagement with technology. Kasi sinasabi siguro ng researcher na mas marami yung kanyang naging respondents as to age, okay? And then these findings demonstrate how cloud-based productivity software helps employees of all ages feel empowered and motivated. Kasi scattered din yung number of respondents niya sa different age bracket. So lahat meron siyang laman. Okay? Hindi natatapos yung pag-interpret natin ng data.
tsaka pagbibigay natin ng meanings dun sa data natin. Kailangan natin siyang isupport ng related literature or published materials para mas maging maganda yung interpretation or yung meaning ng ating study. So sa Casey Researcher, naghanap siya ng literature, nakita niya yung sa Philippine Statistics Authority at saka yung published material ni Ayers kung saan ini-explain nila dito yung younger generation na nagpo-possess ng skills para makapag-perform sa mga computer-related activities. Magbigay pa tayo ng iba pang example, no, paano natin i-interpret ang ating data. So dito sa example na meron tayo dito, meron tayong introduction ng research question. So ito 'yon. And then meron tayong presentation ng ating table, table number 2, meron tayong table number, meron tayong table name, tsaka yung mismong data natin. Ngayon kung makikita nyo dito, nandun pa rin yung descriptive statistics na meron tayo, gumamit tayo ng mean. No? So meron siya ditong 5 constructs, nagbigay siya ng mean, ng verbal interpretation at ng rank. Pero kung ako isasuggest ko sa inyo, maglagay din kayo ng SD or standard deviation para mas maging malawak or mas maayos yung pag-i-explain nyo ng inyong data. Meron din siyang grand mean at nagkaroon din siya ng legend dito sa ilalim kasi nagumamit siya ng acronym na A at saka SWA at SA. So nagkaroon dito si researcher ng kanyang mga verbal interpretation. Okay? So let us try to continue. Ito yung ating table. So, kung mapapansin natin, nandyan yung table natin. Ang pinakamataas na mean natin ay 4.97 at ang pinakamababa ay 2.0. So, pansinin nyo yung meaning ng ating table. So, nag-interpret na ngayon si researcher. Yung unang sentence niya, inintroduce niya muna yung table. Tapos, yung mga sumunod na sentences niya ay diniscuss niya na yung pinakamataas at saka yung pinakamababa na naging result ng mean nung kanyang study at may explain naman yan dito. At nakikita nyo rin yung construct na ginamit niya ay naka-italicize. Hindi niya na kailangan i-discuss lahat yung content ng kanyang table. Para sa researcher ko, ano lamang yung pinaka-importante, no, yun lang yung kanyang ilalagay sa kanyang table interpretation. Pero notably nakalagay dito yung item na the CBPS allows users to feel convenient in doing tasks, ang pinakamababang mean which is 2.0 and interpreted as somewhat agree. So, let us see. After ng table interpretation, nagkaroon naman tayo ng meaning ng table natin. So, yun yung makikita sa second paragraph. So, nagbase yung meaning niya dun sa kanyang ininterpret na data, kung ano yung pinakamataas at kung ano rin yung pinakamababa. Mapapansin nyo yan dyan. Kasi sinabi niya dito, the study findings suggests that records management is highly effective in facilitating communication. Kasi yung construct niya na using the CBPS, it's easier to communicate and work together with my coworkers. So yun yung in-emphasize na researcher. However, nagkaroon din naman kasi dito ng mababang score or mababang mean na 2.0 at binigyan din niya ng meaning nung ating researcher. Kaya sinabi niya, however, the lower mean score for user convenience suggests that while the system enhances teamwork and compliance, it may not fully meet user expectations. So, naglagay siya ng meaning doon. And then after that, nagkaroon siya ng related literature sa ilalim. Ang nilagay niya ng literature, pareho doon sa una, in-emphasize niya yung pinakamataas at pinakamababa. So, ganun din, naghanap siya ng literature tungkol dito sa dalawang ito. Now ngayon, kung mapapansin nyo doon sa example na binigay natin kanina, meron tayong tinatawag na outliers. Ano ba yung outliers? Yung outliers, makikita nyo, no, ang tataas ng score, 4.96, 4.94, tapos nagkaroon tayo ng 2.0. So, how are you going to explain that outliers in your quantitative findings? So, let us see. Ang outliers kasi, pwede itong makita ng mga readers, ay ba't naging ganun yung score niya? Bakit lahat matataas yung iba tapos ito biglang bumaba? So ngayon, kung meron kang quantitative data, hindi niya mai-explain yon, no, on itself. As a researcher, you have to find a way how are you going to explain that outlier. And I suggest you conduct triangulation. Particularly, ang i-discuss ko dito ay yung tinatawag nating methodological triangulation. Ano nga ba ang triangulation?
or methodological triangulation. It involves using multiple methods to study a phenomena, which helps to increase the validity and reliability of the findings by cross-verifying results from different perspectives. Ang ginamit natin dito ay quantitative data, kaya nakakuha tayo ng 2.0 na mean. Pag sinabing methodological triangulation, gagamit ka pa ng ibang method or way para ma-validate mo yung findings mo. No? Particularly sa example na binigay natin, 2.0. Explain natin kung ba't naging siya 2.0. Now, as a researcher, yun yung nakuha mo dun sa survey, hindi ka naman pwedeng mag-imbento ng explanation kung bakit nangyari yung 2.0. Kaya ang gagawin mo, gamit ka ng ibang method para ma-explain yung 2.0 na mean mo. Kasi pagka nagkaroon ka ng defense, tatanungin ka ng iyong panel members, o ano tong nangyari sa outlier, bakit naging 2.0 siya? So, hindi ka naman pwedeng manghula. Kaya as a researcher, gagawa ka ng paraan para mo mai-explain yung data na meron ka. At dito sa example na ginamit natin, pwede tayong gumamit ng methodological triangulation. Pero gusto kong emphasize, ang triangulation ay hindi lamang methodological. Meron tayong tinatawag na theoretical, practical, at expert triangulation. Maidi-discuss natin yan sa ating another lesson video. Okay, ano yung ba yung steps na pwede nyong gawin pag magkakanda kayo ng triangulation? One, i-determine nyo yung scope. Doon sa example na binigay natin kanina, ang nakita nyo doon na po pwedeng i-triangulate nyo or i-validate nyo yung findings is yung 2.0. I-determine nyo yung scope. Alin ba dun sa quantitative findings ko ang kailangan kong i-explain? Dapat i-aralin nyo muna yung table nyo at yung findings. Yun yung tinatawag na scope. You decide on what aspects of your study na kailangan mo ng triangulation. Pangalawa, syempre, ang ginamit natin ay quantitative. Nag-survey ka dun sa una nating example. Apo, pwede mong gamitin as part of your triangulation and validity of findings is qualitative methods naman. Pwedeng magkanda ka ng interview, focus group discussion, or observation para ma-explain mo yung data ng quantitative. Pwede ka rin magkaroon ng alternative quantitative method. So, nag-survey ka at the same time, kukuha ka pa ng ibang data para i-support yung sinasabi ng iyong quantitative data, which is 2.0 na binigay natin kanina. Pwedeng mag-analyze ka din ng performance ng employees as the case may be, at pwede mo rin siyang i-incorporate dun sa iyong discussion to validate your findings. Number 3, i-collect mo na ngayon yung additional data na meron ka. So, sa example na binigay natin, ang lumabas ay 2.0 kasi nag-survey ka. Ngayon, ang gagamitin mo ay qualitative. Mag-i-interview ka naman ngayon ng iyong participants. So, kunyari, meron kang 300 respondents na sumagot noon. Pag nagka-qualitative ka naman kasi meron naman tayong rule, no, kung paano tayo magkakandak ng qualitative. And you can visit my lesson videos how to conduct qualitative research. So po pwedeng magkaroon ka lang ng 6 to 10 participants, no, as part of the interview, o kaya naman pwede mong sundin yung data saturation para malaman mo kung ilang participants pa yung babalikan mo. Now, kung paano i-conduct yung qualitative research, once again, I suggest balikan nyo yung mga lesson videos ko kung paano i-conduct yung qualitative research. Dito sa pag-analyze ng qualitative data, once again, I suggest you study my lesson video on thematic analysis. Paano kayo magko-code at makakapag-come up kayo ng themes and patterns base dun sa interview na na-conduct ninyo. Pagkatapos nyo i-analyze ang inyong data, pwede nyo siyang ilagay ngayon dun sa inyong findings. Pwede nyo na siyang integrate kung ano yung themes na nakuha ninyo base dun sa interview yung ginawa nyo kasi nga nag-validate kayo ng quantitative results. I'll repeat, pag magkakanda kayo ng inyong interview, sundin ninyo kung ano yung proseso na ginagawa sa qualitative research. Pareho rin yun, no? Kung ano yung mga proseso na dapat gawin pag kayo ay nagka-qualitative, yun din yung gagawin nyo dito para makapag-come up kayo ng result. Ito yung example na ibibigay ko sa inyo paano natin i-integrate yung inyong qualitative findings. Ito yung table na binigay natin kanina. So, nagkaroon tayo ng table interpretation. I-review lang natin yung binigay nating example kanina. So, ito siya. Okay, ito na, no, yung pinakamagandang part ng iyong quantitative research para masabi mo na nag-increase yung validity at reliability ng aking quantitative findings. So, sa binigay natin kanina example na table,
No, ito yung sa taas, ito yung ating table interpretation at kung mapapansin ninyo, ang binigyan natin ng emphasis dito, kaya tayo nag-triangulate, ay yung pinakamababang score, which is 2.0. Ngayon, ang susunod doon, kung ito yung ating claim, di ba nag-conduct tayo ng qualitative research? Ano yung lumabas doon sa teams? Yun yung ilalagay mo dito. So, base kunyari, nag-conduct ako ng interview, sabi ko dito, this study findings is supported by the interview conducted by such participants explain the complex interface. This complex interface is a team. This was derived based on the interview and based on the analysis of my qualitative data, making it difficult for users to complete tasks efficiently. So, ibig sabihin, kaya mababa yung kanyang mean dito sa part ng construct na to kasi sabi niya dito, sabi ng participant, yung interface daw ay hindi ganun ka-friendly. Sabi niya pa, sa kanyang team, this complexity can affect users' perceptions of convenience. Another is user experience variability. Isa pa rin itong team. Users have varying needs or expectations that are not fully met by the CBPS or the records management system. Then kung mapapansin nyo, nag-emphasize si researcher dito ng mga confirmatory statements. Sabi niya, as participants claim. Yan, meron ditong statement si participant 1 at saka si participant 2 that has something to do with the team, complex interface, and user experience variability. Nakita natin dito na yung 2.0 na nakuha sa survey nung researcher ay na-explain nung kanyang interview. So, no question at all kapag ka meron kang ganito kasi na-i-explain niya yung data. After that, meron na tayong study findings. So, ito na yon, study findings, nagbigay ka na ng meaning. Yung example na binigay natin kanina, wala tayong triangulation dito, no? Ngayon, gusto natin magkaroon ng validity yung findings mo dahil di ma-explain ng data or ng numbers yung kanyang sarili, kaya ikaw yung gagawa ng paraan para ma-explain niya yung kanyang sarili. So, nagkaroon pa rin dito tayo ng findings at nagkaroon pa rin tayo ng supporting literature. So, this is how you present your data when you are going to have triangulation. Particularly, ang ginamit natin ay methodological triangulation. If you have any question regarding this one or doing methodological triangulation, you can type your comment in the comment section para masagot ko yung inyong mga tanong kung paano ba gawin ang methodological triangulation at kung ano yung mga proseso na kailangan i-consider kung meron kayong hindi pa masyadong naintindihan dito sa lesson video na ito. Thanks for listening and watching this lesson video. I hope that it will help you validate and increase the reliability of your quantitative findings. Welcome dun sa mga bago nating viewers dito sa ating YouTube channel. And I assure you once again, marami kayong matututunan dito sa mga lesson videos na ipopost natin sa ating channel. Please like, share, and subscribe our YouTube channel. And i-share nyo siya sa iba na nangangailangan ng ganito ring mga knowledge or information para makatulong din kayo sa kanila. Always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching everyone and see you on our next lesson video.